Etong si Erwin Tulfo ay nanggigil, mga ka-GP Natics. Tinawag po na bullshit, 'di ba? Na BS. Etong si Marcoleta, 'di ba? Sabi niya, hindi kami pinanganak kaapon. Kaapon. Ano kasi Kapampangan, 'di ba? Wala silang H kaapon. Kahapon. Oh. Hindi kami pinanganak kahapon. Ito po yung binanggit ni Erwin Tulfo. Pinupulo na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest o para makaboto yung mga yun na makukulong kung sino man yun para makaboto sila o nakakulong man sila. Sir, ano ba dapat yung rules? Ano dapat? Mix, ano yung dapat na rule natin na ano dapat yung rules, sir? BS. This is a travesty of Senate rules. Travesty. Will not allow it. Sir, ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat ko-constitute muna na yung Committee on Rules? Yes. Wala pa committee no. Wala pa nga majority leader. Oo. So bilang dating majority We leader, will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ganitong kalokohan. Hindi sila pwedeng magboto. Niloloko Hindi tayo. sila pwedeng magpasa ng motion ngayon, sir. Pero hindi sila pwedeng magboto. sir, paano ba yung Violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung tayo sa mga rules. Mali yung proseso. Wala pang ang debate sa substance. bakit Oo. tingin niyo sila gagawin, gusto nilang mangyari ngayon yun? Eh hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa na ngayon kung may pandemya. Wala namang pandemya kayo. Walang national emergency. Walang national emergency. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila Wala ituloy? silang Walang quorum, hindi matutuloy. So hindi yung tanong na hindi sila pwedeng magbotohan, hindi sila pwedeng magbotohan kasi wala silang quorum, at least 13 mga kababayan. So without bato 12 lang 'yan. Without Chis Escudero pa 11 lang sila. 'Di ba? So mga kababayan, hindi maaari na magboto sila para maamyendahan etong gustong mangyari nila Marcoleta at ng iba pang mga senador. Ito ay talagang paghahanda dahil alam na alam nila mga kababayan at any given time next week ay may merong masasampahan na naman ng mga warrant of arrest kapag nagkataon. Oh, 'di ba? Totoo naman 'yun eh. Tama rin 'yung sinabi nitong mga 'to na tinatarantado nila tayo. Ginagago tayo ng mga senador na ito. Walang discussion, walang debate na nangyari. Hindi natin na-substantiate kung bakit kailangan itong amyendahan. 'Di ba? Tapos sila magde-decide na lang on their own. Mga kababayan, it appears na parang sila lang ang mga senador. Na hindi kasamang senador ang mga members ng minority. Ganun ba 'yon? Oh, di sana mga kababayan, gumawa na lang kayo ng panibagong senado nyo. 'Di ba? Na kayo-kayo na lang. Kayo-kayo na lang yung maglokohan. Kasi gusto ninyong umattend dito mga to, gusto niyo makaboto, gusto niyo makapag-teleconference. 'Di ba? Na hindi pinag-uusapan. Aba, hindi naman ata po pwede 'yan. Hindi pwedeng kayo lang ang magde-decide para sa sarili nyo. Etong si Marcoleta masyadong iyakin eh. Iyak dito kay Erwin Tulfo. Sino po magsasabi Madam na bagong President, motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 130. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang ba? alam sa batas. Ngilinan. Grabe, no? Mga kababayan. Sabi ko nga po tama lang talaga yung ginawa nitong si Erwin Tulfo, mga ka-GP Natics, na pinatulan niya etong si Marcoleta. Dahil kung hindi po yan papatulan, mga kababayan, mananatili po na ibubuli nila ng ibubuli etong kanilang mga kasamahan sa Senado. So maganda na talagang may tumatayo ngayon na meron talagang masasabi ko po mga kababayan na may boses. May boses ang mga senador ngayon. Hindi kagaya nung una, 'di ba?
na akala kasi ng mga to, hindi papalag yung mga tulpo na sila daw ay pang pang pamilya daw na issue lang, mga kababayan. 'Di ba? Yan yung pinagmamalaki ng mga DDS eh. Yan yung sinasabi nila na wala daw pakialam ang mga tulpo. Hindi totoo yan na hindi sila nakikialam dahil maliwanag naman ang kanilang side hinggil sa bagay na to. 'Di ba? Madam Chair, we will not object, but for the news reports that, Madam President, occurrence of a national emergency, video conference or other hurry. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam Madam President. Chair, We the recognize gentleman Senator- is out of Senate order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense. Mali, mga kababayan, mali, 'di ba? Bakit mo diyan na i-discuss? Ni-refer na 'yan sa Committee on Rules eh. Ang ginawa ninyo, mga kababayan, nandun sa Committee on Rules, dapat naka-archive muna, waiting para sa mga body or members of Committee on Rules to discuss. Pero ang ginawa nyo, mga kababayan, hinatak nyo ulit. Nagpasya kayo, tapos ibabato nyo sa plenaryo. Tapos nung nasita kayo, mga kababayan, in order for you to transmit it immediately, at ito ay makalusot, ay ang gusto nyo mangyari, dahil may nag-o-object, magbotohan na lang. Hindi naman pwedeng ganun, Brad. Diba? Hindi naman. Pag na-refer na yan sa Committee on Rules, doon niya yan pag-uusapan. Hindi pwedeng dito. Hindi pwedeng, mga kababayan, i-discuss yan dito. Ni-refer nyo nga sa Committee on Rules eh. Diba? Bakit nyo binabalik? Bakit nyo iakyat doon sa plenaryo? Diba? Dapat Committee on Rules ang mag-decide kung iakyat ba to sa plenaryo, pagdedebatihan to, ano ba yung what's in it for the Filipino people? Diba? Ganun yun eh. Para saan ba? Ano ba kapakinabangan nito sa Filipino people? O kapakinabangan lang ito ng kapwa nyo mga senador? Alam nyo, tama yung yung pahayag kanina ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Gusto ko sanang iparinig sa inyo to eh. Hindi ko na tinutuloy dito kay Cayetano kasi alam ko mababad trip lang kayo. Alam nyo naman na puro lang yan eh, puro dahilan. 'Di ba? Pero ito malinaw yung pahayag dito, yung interview kanina nitong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Eto. Kaugnay sa bagong tansyon sa Senado kagabi, makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng minorya na nag-walk out na si Senador Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senador Tulfo. Ay, magandang umaga, Miss Susan. Magandang umaga sa inyong mga viewers, tagapakinig. Apo, kumusta po ang inyong blood pressure?
Okay naman. Okay naman, Miss Susan. Anyway, Senator, bakit po sa tingin ninyo minamadali ng Senate majority na amyendahan ang rules para payagang dumalo ang mga senador via teleconferencing? Miss Susan, obvious naman tayo 'di ba, mga bilang mamahayag noon. Alam natin kung saan direksyon yung usapin, ang mga Correct. usapan. Pinipilit po nila yung Section 41C na sinasabi po ni Senator Marcoleta na payagan ng isang senador na maka-attend ng session through teleconference, through Viber, video, kung may justifiable reason. Sa Section 41D, ang sinasabi po doon, hindi, dapat mag-attend, through teleconference o video conference kung merong force majeure. Yung force majeure, di ba, Miss Susan, earthquake, lindol, etc. na nasira ang Senado, tapos yung national emergency kung may gera, anong justifiable reason? Kaya yun po yung tinatanong natin, anong justifiable reason? Tapos, minabadali po nila, nilalaktaw-laktawan nila yung mga rules na yun, yung mga dapat na proseso. So, obviously, hindi lang na ipapaliwanag na, and before that, let me tell you, Miss Susan, nag-break kami over an hour. Nagmi-meeting sila, nagkukoko sila ng majority. Yung pala, ito na yung pinag-uusapan. Ito kanya kahapon, itong batas na ito, itong section na ito. Malino naman, Miss Susan, nagbubulahan pa tayo, nagbubulahan pa kami. Alam naman namin na ito ay para doon kay Bato, ito ay para doon sa dalawang mahuhuli ng mga senador na may lalabas na ng Diretsahan. para maka-attend pa rin sa session habang nasa kulungan sila or wherever, pagkatapos pwedeng bumoto. Ano yan naman yun, Miss Susan, binoto kami ng taong bayan, mag-attend ng session dyan, dapat nandyan ka. At saka yun ang nakasaad sa section, sa rules namin sa section 41B, na only teleconference kung force majeure. Nagawa ito nung panahon ng pandemic kasi may lockdown. Pero inalista namin yun. Pwede, Miss Susan, teleconference kung mga committee hearing lang. Pero pag session, dapat nandoon ka, Miss Susan. Correct. Senator, so ano ho ba yung tamang proseso kapag nag-raise ng motion sa Senate floor? Sabi po kasi ni Senador Marcoleta, May 11 pa raw niya ni-raise yung motion, kaya hindi na raw yan bago. Hindi, na-file niya na yan. So, nasaraduhan na, na-file niya na nung last week. Dapat yan, Miss Susan, magpa-file na naman siya ng bago. Ngayon, pero one day notice na, tatalakayin natin ito itong motion ko nung May 11. Kasi nung May 11, sinabi niya na tumayo na siya dati. Ibig sabihin, parang nalusaw na yun dahil hindi naman napag-usapan. Dahil pangalawa, dapat yung kanyang motion dapat dadaan sa Committee on Rules. Wala pa nga, hindi pa na ipatatag yung Committee on Rules namin. Wala pa mag-head. Usually, ang mag-head niyan, yung majority floor leader. Wala pa naman na ipatatag ni Susan. So, paano yun? Acting lang si Villanueva. Saan? Dapat pag-usapan ng rules yan bago nyo dalhin sa plenaryo. Wala pang Committee on Rules, Miss Susan Okay, Senator, sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, out of order daw po ang mga sinabi nyo at parang binibigyan nyo lang daw ng kulay yung motion. Ano ho ang reaksyon nyo dyan, Senador? Out of order pa ba, Miss Susan, magsasabi ng totoo, yung kasi naintindihan ng taong bayan. Gusto niya siguro mag-ika nga yung mga batas, mga rules, ganito, ganon. Diniretsa ko na lang, Miss Susan, dahil nanonood yung taong bayan. And Correct. the only way to explain it to them, ika nga, diretsahan. Simple, itagalog mo para mas maintindihan ng maraming kababayan natin. So, tinatanong ko, ano bang gusto natin? Ba't natin minamadali? Actually, Miss Susan, maraming nakapending na mga bills. Isa doon yung malapit na ma-approve yung hospital detention ni Senator Risa na bawal nang i-detain ni sino man, yung pasyente, yung bantay niya o sino man at kunin yung kanyang mga ari-arian para makalabas ang pasyente. Diba? Yung dapat unahin. Una itong, ano namang kinalaman ito? Lumalabas dito, Miss Susan, itong section na ito for the interest of few senators. Hindi ito interest ng taong bayan. Correct! Ganun kasimple yun, Miss Oo. So sa mga nangyari kagabi, Senador Tulfo, asahan ba natin yung posibilidad ng panibagong kudeta at pagpapalit ng liderato sa Senado?
Mga kababayan, yung ano na issue na yan, alam na natin yan. Pero tama yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo, no? Maraming dapat unahin. Isang talagang in-emphasis niya, mga kababayan, or in-emphasize niya, ay itong bill ni Senator Risa. Kasi ako naranasan ko yan mga kababayan, nung tipong wala pa akong sahod sa YouTube, na hospital si Mrs. Hindi kami pwedeng lumabas hanggat hindi namin nababayaran. Ang problema nun, dahil wala naman na kaming ginagawa doon, gusto na namin talagang umuwi. Pero wala pang pambayad. Ang problema, mga kababayan, nagdidire-diretso na nagcha-charge yung araw. Siyempre, yung kwarto, 'di ba? O yung pagkain mo doon sa ospital, mga kababayan. Ang nangyayari, lumalaki lalo yung bill. Which is, yun ay isang napakahalagang bill na dapat unahin na mayroon pong kapakinabangan sa interest ng bayan. Itong ginagawa nila, interest lang po ng few senators, kagaya ni Bato at ng mga makukulong pa sa susunod. Ngayon, etong si Marcoleta, mga kababayan, nag-iiyak kasi sabi niyang ganun, bakit daw nag-walk out, mga kababayan, pwede naman pag-usapan. Ang tanong nga dyan, bakit? Pag ikaw pwede mag-walk out, kapag sila hindi pwede mag-walk out, 'di ba? Masyado naman ata tayong nakakalimot kaagad, Marcoleta. Kasi ikaw nag-walk out ka naman nun 'di ba? O pinigilan ka ni Loren. Ang sabi ni Loren sa'yo, bakit ka mag-walk out? Dahil hindi mo nakuha yung gusto mo? Tapos ngayon sila, mga kababayan, nag-walk out lang. Tapos sasabihin mo, mayroong mga plano. Nila ngayon parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walk out. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipagdebate? Yun ang problema nila Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just woke up and then they question the quorum. What do you think? Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They woke up and somebody was left to just move to adjourn. What do you think? Ang tawag dyan, Marcoleta, strategy. Ang tawag dyan, naisahan ka, kumag ka, dahil sa kayabangan mo, di ba? Yun ang katotohanan dyan Pero balikan nga natin, mga kababayan, yung ginawa ni Marcoleta, I think meron pa akong kopya nun, nung siya po ay inaasar ni Senator Loren Legarda. Kasi, naasar talaga ako sa yabang nito. Ay, wala. Sayang. Wala pala dito. Sayang. Hindi ko pala na-save, mga ka-GPnatics. Pero, balikan ko lang yung istoryahe nitong si Marcoleta, halatang-halata naman na naisahan siya. Ang gusto niyang palabasin dun sa sinasabi niya na bakit sila nag-walk out? Tapos biglang-biglang kukwestiyonin ang quorum. Mga kababayan, hindi niya matanggap na naisahan sila ni School Bukol. Hindi niya matanggap na naisahan siya ng isang non-lawyer na yung mga kasamahan ay inaalipusta niya. Binibilital niya kagaya ni Risa Ontiveros. Pero ang sumupalpal sa kanya is non-lawyer din. Pero veterano. 'Di ba, mga kababayan? Maraming mga pinaiyak itong si Erwin Tulfo kasama na itong si Marcoleta diyan po sa posisyon na 'yan. Dahil nga hindi nila makuha yung gusto niya Kaya nga ipinipilit ni Marcoleta na hindi po yan applicable. Hindi po yan tawag dito. Hindi po nito na nasasaklawan or hindi po kasama yan dito sa nangyayari ngayon. Sabi niya kay Tito Soto, di ba? Kasi ang gusto niya mangyari, ituloy-tuloy, mga kababayan, yung pag-divide ng house at magbotohan para dumiretso na rin yung kanilang gustong amyendahan na rules na pwede na ang teleconference na hindi niya po nakuha. Kaya ngayon, dinadivert niya na naman. Eto, mga ka-GPnatics, mayroon